Muli po, Happy Lord's Day po sa lahat. Nawa ay i-bless ng ating Panginoon ang pangangaral ng kanyang salita. After 30 years ng Reformation, 1517, yung Reformation po, yung when Martin Luther nailed his 95 Theses, the 11th canon of the 6th session of the Council of Trent, 1547, officially condemned the Protestant doctrine of justification by faith alone. Dineclare nila na anathema kung sino yung mag-claim that justification was based solely on Christ's righteousness. For the Roman Catholics and other opponents of the Reformation, they rejected that the sinful people could be declared righteous by God through faith in Christ alone. Inargue nila na yung declaration of God's righteousness while individuals remained sinful, according to their words, was a legal fiction unworthy of God's justice. They insisted that God could only declare someone righteous once they were actually innocent and pure. Kaya po yung view nila sa baptism is binubura nito yung original sin kapag sila ay nabaptize. And this disagreement led the Catholic Church to condemn the doctrine of justification by faith alone, and this condemnation remains in effect hanggang ngayon. Kinokondemn ng Roman Catholic Church ang doctrine ng Protestant, ang justification by faith alone. Kaya ko po na-mention ito sa ating introduction. Ito po yung bagay na emphasis ng author ng Hebrews. Makikita natin na walang ibang pwedeng tanggapin na sakripisyo ang Diyos maliban ang katuwiran, ang righteousness ng Panginoong Hesukristo. Buksan po muli natin ang ating mga Biblia sa Hebrews 5, verses 1 to 10. Hebrews chapter 5, verses 1 to 10. Babasahin ko po. For every high priest taken from among men is appointed on behalf of men in things pertaining to God, in order to offer both gifts and sacrifices for sins, being able to deal gently with the ignorant and misguided, since he himself also is beset with weakness. And because of it, he is obligated, just as for the people, to also offer sacrifices for sins in the same way for himself. And no one takes this honor to himself, but receives it when he is called by God, even as Aaron was. In this way also Christ did not glorify himself to become a high priest, but he who said to him, "You are my son, today I have begotten you," just as he says also in another passage, "You are a priest forever according to the order of Melchizedek." He in the days of his flesh offered up both prayers and supplications with loud crying and tears to the one able to save him from death. And he was heard because of his reverence. Although he was a son, he learned obedience from the things which he suffered. And having been made perfect, he became to all those who obey him the source of eternal salvation, being designated by God as a high priest according to the order of Melchizedek. Hindi po naisulat kung sino po yung author ng Hebrews. May mga nagsasabi na ito ay si Apostle Paul, may nagsasabi na ito ay si Luke, and my position is according to John Owen, si Apostle Paul yung author nito, yung mind ng Hebrews ay si Apostle Paul, while yung kanyang secretary, ang kanyang tagasulat ay si Luke. Pwede po nating tingnan na ganun. At kung si Apostle man po yung author nito, ang main theme nito
nung epistle na ito ay patungkol sa mga Jews na naging Kristiyano. But because of persecution na nararanasan nila, mayroon silang temptation na manumbalik or bumalik sa Judaism. At ang pinakamalalim po na problema sa iglesia na ito na sinusulatan ng author is not mere theological. Ang problema ng mga mananampalatayang ito is apostasy. Ang temptation ng pagtalikod. At malalim po ang problema ng pagtalikod. Hindi to mere theological. Ang ginagawa ng mga mananampalatayang ito ay naghahanap sila ng pamalit kay Kristo, ng alternative sa Panginoong Hesukristo. This Jewish Christian would not return to Judaism. Ang ginawa ng author ay itinuro niya ang mga ito sa beauty, sa superiority ng Panginoong Hesukristo. Although we do not experience the same things that the Hebrews did, wala naman po siguro sa attempt na bumalik sa Old Covenant, na magdadala kayo dito ng kambing at magwo-worship tayo. Wala naman sigurong ganun. Hindi tayo natetempt in the same way na natetempt itong mga mananampalatayang ito. Wala tayong temptation na mag-worship sa mga angels. But we still face various challenges as believers. Real pa rin yung temptation ng apostasy. The tendency to grow cold in our faith because of our unmortified private sins. At even kahit tinatawag natin na tayo ay mga Protestant, mayroon pa ring temptation, the desire to earn God's favor through our own works. So kagaya po ng mga believers na sinusulatan ng author, the only cure for our temptation is the revelation of the greatness of the person of the Lord Jesus Christ. Maganda po yung sinabi ni Stuart Olyott. Sabi ni Stuart Olyott, the antidote to every spiritual illness is a better sight of Christ. It is the medicine that cure all spiritual troubles. At ito po, nawa yung makita natin sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ang cure para sa backsliding and apostasy is the better sight of Christ. Pagkatapos mong sabihin ng manunulat sa chapter 4 na binasa kanina, na ang Panginoong Hesukristo is our great sympathizer, He is our merciful high priest, na siya ay nakikisimpathize with our weaknesses. At doon din po sa chapter 4, pinakita doon na siya ay nakapasok na sa trono ng Diyos at siya ay araw-araw na nag-i-intercede for us. And because of that, malaya tayong nakakalapit sa throne of grace. Nagpatuloy po ang manunulat patungkol sa office ng Panginoong Hesukristo as the high priest. Masasabi po natin na walang ibang book sa Scripture na nagbigay ng emphasis sa priesthood ng Panginoong Hesukristo, kundi ito pong Hebrews. Sabi ni John Calvin, there is indeed no book in Holy Scripture which speaks so clearly of the priesthood of Christ, which so highly exalts the virtue and dignity of that only true sacrifice which He offered by His death, and in a word, so fully explains that Christ is the end of the law. So wala pong ibang aklat na nagdiin ng theology ng priesthood ni Christ, ito pong epistle to the Hebrews. At sa mga susunod po na mga chapters, ipapaliwanag po ng author ang pagiging mataas ng pagkapari ni Hesukristo sa pagkapari ng lumang tipan. Yun po yung mga sumusunod sa chapter 5 and 6. Ipapaliwanag na ng author na mas mataas yung priesthood ng Panginoong Hesukristo. Pero bago niya ito ipinaliwanag, ipinakita po muna dun sa ating binasa na mayroong similarity yung priesthood ng Panginoong Hesukristo sa priesthood of the Old Covenant. Dito po sa ating binasa, sa verses 1 to 4,
Ipinakita niya po yung mga qualifications and traits ng mga high priest. So may pagkakapareho kung ano yung true doon sa mga high priest in the Old Covenant. Ang sinasabi ng author, mayroon tong similarity sa Panginoong Hesukristo. Ipinakita po niya sa verse 1, ano ang ibig sabihin ng pagiging pinakapunong pari? Ang sabi doon, sila ay pinili mula sa mga tao. So ibig sabihin, ang Diyos ang nag-appoint ng mga priest. Pwede po natin itong i-trace back mula kay Aaron, na kapatid ni Moses, at ang nag-appoint sa kanila, ang pumili sa mga priest na ito, ay ang Diyos mismo. Siya yung nag-appoint. At ito ay hindi para sa kanilang sarili lamang, kundi para mamagitan o para mag-mediate sa nation ng Israel. Sabi doon, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga alay para sa mga kasalanan. So while mayroong mga personal offering yung mga priest, but ultimately yung office ng high priest is mediation. Nagmi-mediate sila sa mga kasalanan na ginagawa ng Israel. Ipinapakita niya ng mga paring ito ay may kaamuan, mayroon silang gentleness, na sinabi dun sa chapter 4, si Christ, kaya niyang makisympathize in our weaknesses at doon sa kamangmangan ng mga tao na kaniyang ikinakatawan. Verse 2. At dahil dito, kailangan niyang maghandog para sa kanyang sariling kasalanan. Sabi po sa verse 3, hindi lang sa kasalanan ng people of God. Sabi doon, verse 3, and because of it, he is obligated, just as for the people, to also offer sacrifices for his sins in the same way for himself. Dahil siya ay nagkakasala din, yung kanyang sacrifice ay para din sa kanyang sarili. Kaya sabi sa verse 4, at sino man ay hindi kumukuha ng karangalang ito para sa kanyang sarili, kundi siya ay tinawag ng Diyos gaya ni Aaron. So kung ano yung mga truth sa mga priest in the Old Covenant, ini-apply ito, inihalin tulad ito sa priesthood ng Panginoong Hesukristo. Kaya ang sabi sa verse 5, in this way also, so kung paano daw itinalaga yung mga Old Covenant priests, in this way also, Christ did not glorify himself to become high priest. But he who said to him, you are my son, today I have begotten you. Subalit, tandaan natin, while mayroong similarity, parehas silang appointed by God, subalit, ito po yung ating bibigyan ng pansin. May malaking pagkakaiba rin ang pagkapunong pari ng Panginoong Hesukristo sa priesthood ng lumang tipan. Bukod na siya ay truly God and truly man, doon pa lang malaki na yung pagkakaiba, hindi po kagaya ng ibang mga pari na kumukuha sila ng mga sacrifices, yung priesthood ng Panginoong Hesukristo, sarili niya yung kanyang sinacrifice. Hindi siya kumuha ng perfect lamb, kundi siya yung perfect lamb na sacrifice para sa mga kasalanan natin. Kaya po ang mensahe po natin for this afternoon, Jesus Christ is our merciful high priest because He offered Himself and experienced the agony of hell so that we may receive the gift of salvation. Jesus Christ is our merciful high priest because He offered Himself and experienced the agony of hell so that we may receive the gift of salvation. Sa halip na ikaw ang maparusahan, ang buhusan ng puot ng Diyos, our great high priest received the wrath of God. You can pray every day as a child of God because of His perfect offering. God accepts our worship because of this same offering.
Alam niyo po ba bilang believer, even kapag tayo ay nakakaranas ng mga suffering, trials, pain, hindi ko po alam kung ano yung mga nararanasan nyo, ano man yung mga suffering nyo, yun ay grace pa rin ng Panginoon dahil less than hell yun. We are deserved na itapon sa impyerno, and yet, ang ating nare-receive araw-araw ay biyaya ng Panginoon because of this perfect sacrifice. Dalawang bagay po ang pwede nating makita sa mga verses na ito. Una po, the appointed high priest. And secondly, the perfect high priest. First thing na pwede po nating makita dito, the appointed high priest. Pagkatapos ipakita po ng manunulat kung ano yung common trait or natural na katangian ng mga priest during the Old Covenant, na sila ay mayroong ability to sympathize at sila ay maghahandog para sa kanilang sariling kasalanan at sa kasalanan ng buong bayan ng Israel. Ang isa po sa katangian nila is yung humility o kababaan ng loob. Ipinakita niya dito na ang pagiging pari ay hindi dahil itinalaga nila ang kanilang sarili, kundi ang Diyos mismo ang nag-appoint sa kanila. Yun po yung sinabi sa verse 4. And no one takes his honor to himself, but receives it when he is called by God, even as Aaron was. And pagdating po, kagaya ng pinakita ko, pagdating sa verse 5, kinumpare ng author yung priesthood ni Christ sa priesthood ng lumang tipan ng Old Covenant. Again, while mayroong similarities, may pagkakaiba, ay may pagkakapareho, pero ipinakita rin niya yung differences ng priesthood na ito. Kagaya ng lahat ng pagkapari sa lumang tipan, si Kristo ay itinalaga rin ng Diyos, appointed by God. Ang pagkakapareho po ni Aaron at ni Christ ay ang opisina na nakatalaga sa kanila. Pareha silang mga priest. At tandaan natin na hindi po ginamit ng manunulat ang pangalang Jesus. Sa halip, ang ginamit niya ay Christ. Ang significant po noon, the name that describes the office and duty of the Son of God. At makikita natin na hindi po niluwalhati ni Kristo ang kanyang sarili. Sa halip, ang Diyos ang lumawalhati sa kanya sa pamamagitan ng pag-appoint sa kanya bilang high priest. At yung pong verse 5 ay galing po sa Psalm 2, verse 7, na ipinapakita po ang pagkakaiba ni Aaron at ni Christ. So while may similarities, may pagkakaiba rin. Ang pagkakaiba, Jesus is the only natural Son of God. Tayo ay mga adopted, sila Aaron ay adopted sons and daughters of God, yung Old Covenant believers. But Christ is the only natural Son of God. And yet, He is called and appointed by God to serve as high priest. Sabi ni Gerhardus Voss, He gives exceptionally high value to the high priesthood of Christ and derives its eminence from the sonship. So yung pagkakaiba daw ng value ng appointment ni Christ is doon sa value ng sonship, na siya ay natural Son of God. At mas ipinakita po ng author ang pagkakaiba ni Christ kay Aaron sa verse 6. Dahil hindi kagaya ng Old Covenant priesthood, yung priesthood daw ng Panginoong Jesucristo ay mula kay Melchizedek. Sino ba to si Melchizedek? Si Melchizedek po ay isang mysterious character in Old Testament na 2 beses lamang pong na-mention. Yung sa Psalm 2, and then ito po yung quotation, yung event na yun na sinasite ng author sa Genesis 14:17 to 24. Siya po ay hari ng Salem. Some commentator says that ang ibig sabihin daw po ng Salem is King of Jerusalem. Pero ang pagiging unique po ni Melchizedek,
Bagamat siya po ay hari ng Salem, may ginagawa siya na hindi common sa ginagawa bilang hari. While king si Melchizedek, dyan sa Genesis 14, he is offering bread and wine. So hindi po yung ginagawa ng hari. Unique yon kay Melchizedek. Melchizedek was appointed by God as a high priest, and this is grounded in God's sovereignty. Remember, makikita natin that Melchizedek is superior than Abraham. Why? God appointed Melchizedek to bless Abraham, at ano pong ginawa ni Abraham? Nagbigay siya ng tithe. So yung pagbibigay ng tithe ni Abraham kay Melchizedek, ipinapakita po dito na superior si Melchizedek than Abraham. He is also mentioned in Psalm 110 na ang context po nitong psalm na ito is yung pag-appoint kay David as king, but we know its ultimate fulfillment is found in the reign of Christ. So makikita po natin dito sa Lumang Tipan, through Melchizedek, there was already an allusion or foreshadowing that the coming Messiah would be both priest and a king. Na unique po, walang ganun po, bawal po yun sa Old Covenant. Pero si Melchizedek, while king, nag-act siya as priest at ininterpret ng author ng Hebrews na yung priesthood ng Panginoong Jesucristo is according to the order of Melchizedek. Makikita po natin dito na yung priesthood ng Panginoong Jesucristo ay hindi galing kay Moses o galing kay Aaron. Kaya iba yung nature ng kanyang priesthood. Ang nature ng priesthood nila Moses, nila Aaron, ay temporal and physical, national. Walang assurance of salvation. Pero dahil iba yung pinagmulan ng priesthood ng Panginoong Jesucristo, magkaiba rin yung nature ng sacrifice. Magkaiba yung nature ng blessing. Napakatalino po ng author. Dahil we know, Hebrews 8, dyan na ipapakita yung distinction ng Old and New Covenant. Pero sinimulan ng author yung malaking pagkakaiba ng priesthood ng Old Covenant and New Covenant. Kaya ang point po natin, the priesthood of Christ is different from the priest of the Old Testament, not only because He is truly God, but also because His offering is eternal, that we may have eternal life. Yung sacrifices ng mga priests in the Old Covenant ay temporal, kaya limited lang in the land of Canaan para manatili yung kanilang prosperous life in the land of Canaan. Pero yung offering ni Christ ay hindi temporal. He is God. He is eternal. And therefore, ang blessings ng priesthood niya is eternal. Hindi kagaya ng pagkapari ng Lumang Tipan na sila rin ay makasalanan. Ang handog nila ay limitado lamang sa kasalanan nila bilang bayan ng Diyos. Pero ang pagkapunong pari ni Kristo ay hindi lang perpekto, hindi lang walang kasalanan, kundi ito ay eternal. Hypothetically speaking, may mabuhay na tao na na-obey niya perfectly. Hypothetically, even yung intention, perfect. Hindi pa rin yung tatanggapin ng Diyos. Why? Dahil yung taong yun ay hindi eternal. Ang condition ng Diyos sa pagkakasala nila Adan, iyon ay eternal. Tandaan po natin na yung heinousness of sin ay hindi doon sa act itself. Yung heinousness ng kasalanan nila Eva at Adan ay hindi po doon sa pagkain nung pinagbabawal na prutas. Ano bang mali doon sa pagkain nung pinagbabawal na prutas? Ang bigat ng kanilang kasalanan is doon sa object kung kanino nila ito ginawa. Kaya,
Yung 'di ba yung system, justice system ng Panginoon, yung tinatawag na lex talionis, equal justice, an eye for an eye, a foot for a foot. Ibig sabihin, kung ano yung ginawa mong kasalanan, ito yung dapat bayaran. Tayo ay nagkasala sa eternal na Diyos. Kaya eternal rin ang kapalit. Ipinapakita po dito na walang ibang pwedeng kumatawan sa isang makasalanan kundi si Kristo lamang. Hindi po ang Pope ng Rome, hindi si Maria, hindi ang iyong sarili, kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. Kaya kung may kinakausap kami dito na wala ka pa sa Panginoong Jesucristo, alam mo ba ng iyong mabuting gawa, gaano man niyang kabuti, ito man ay sincere love mo sa iyong anak, sa iyong parents, anong sinabi ni Isaiah? Our greatest works are like filthy rags in the sight of God. At yung Hebrew word po na ginamit doon sa filthy rags na yun, ay yun po yung ginagamit ng mga babaeng may buwan ng dalaw during the Old Covenant. Ganun karumi, inilarawan ng Biblia yung mga good works ng mga tao na wala pa kay Kristo. Kaya kung umaasa ka sa iyong mabuting gawa, sama-sama yung susunugin sa apoy ng impyerno. Subalit ang alok ng Ebanghelyo, manampalataya ka sa gumanap ng kondisyon, ng perpekto at eternal na kondisyon ng Panginoon. Manampalataya ka sa Panginoong Hesukristo. At sa atin naman pong mga mananampalataya as a challenge, in times when you doubt whether God still accept your service because of the sins you've committed, remember that the true God had to take on human flesh to become a merciful priest in order to pay for your sins. This should be your joy and strength. At ang pwede po nating sin to be mortified in this sermon, tandaan po natin, ang first step sa apostasy is not sin. Ang first step sa apostasy ay doubt kung mapapatawad ka pa ba ng Panginoon sa mga nagagawa mong kasalanan. If you are a believer, thinking that God can no longer forgive you is actually seeking another way to be accepted by God apart from the perfect sacrifice of Christ. Tandaan niyo po, ulitin ko, ang pagtalikod ay hindi nangyayari sa unang pag-commit ng matinding kasalanan. Nangyayari po ang pagtalikod pag nag-aalinlangan ka na sa Ebanghelyo, na kaya ka pang patawarin ng Ebanghelyo. Pero yung gospel cure, our high priest Christ is gentle, compassionate, sympathetic. Unlike Adam, nung nagkasala sila, sinong sinisi ni Adam? Sinisi niya si Eve. Nung nahuli sila ng Panginoon, sinisi niya si Eve. Pero si Christ, kinuha pa niya yung ginawa natin. Because of us, He was treated as sin even though He knew no sin, so that we might receive righteousness instead of judgment. Hindi po natin may iwasan na kapag nagkakasala ang ating kapatid, ay maslander natin sila from time to time. Dahil siguro may pain tayong naramdaman at yun yung parang ganti natin na gusto ko itong ilabas. Pero si Christ, never niyang inislander ang kanyang mga tao. Hindi kagaya ni Adan na sinisi niya, si Eva, pero si Christ, kinuha pa niya yung parusa na para sa atin. 2 Corinthians 5:21, for our sake, He made Him to be sin, who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness
of God. Tandaan niyo po, hindi lang siya ibinilang na kasalanan. Sinabi po ni Apostle Paul, ginawang kasalanan. While wala siyang kasalanan, ginawa siyang kasalanan for us. Kaya, yung pong pag-aalinlangan, yung doubts, ito po ay insult sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Secondly, ang perpektong punong pari, the perfect high priest. Pinakita ng manunulat kung paano ginampanan ni Kristo ang kanyang pagiging pinakapunong pari. Sabi doon sa verse 7, He, in the days of His flesh, mahalaga po yung theological language na yon, hindi po yun historian, kundi dinidistinguish ng author yung divinity and humanity ni Christ. Sabi ng author, He, in the days of His flesh, offered up both prayers and supplications with loud crying and tears to the one able to save him from death. And He was heard because of His reverence. While ang direct reference po nito ay ang pananalangin ni Christ sa Gethsemane, sa Matthew 26:36 to 46, dapat po nating pagtuunan ng pansin na yung sinabi doon, in the days of His flesh, ang ibig sabihin noon ay yung buong span ng life ni Christ mula nung siya ay pinanganak hanggang siya ay ipako sa krus, in the days of His flesh. Kasi po, may misconception po pag pinag-usapan yung tinatawag na active and passive obedience of Christ. Di ba, yung kalimitang discussion, the active obedience pertain to the active obedience of Christ to the law of God. Yun daw yung active obedience. Yung passive obedience naman daw po is the suffering of Christ on the cross. So, ganun nila dinidivide na yung active, ito yung ongoing active obedience ni Christ sa law, pero yung passive, yung pagkuha ng curse sa cross. Pero tandaan po natin, while totoo na ang cross, ang final suffering ni Christ, tandaan natin dun sa in the days of His flesh, magkasabay pong nangyayari yung passive and active obedience ni Christ. Diba, naranasan niya ang iba't ibang uri ng mga suffering and pain? Umiyak siya dahil namatay ang kanyang kaibigan na si Lazarus. At doon sa Gethsemane, nung siya ay nanalangin, anong sabi doon? Matthew 26 verse 39, paglakad pa niya ng malayo-layo, siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung maaaring lumampas na sa akin ang kopang ito, gayon may hindi ang ayon sa kaibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Verse 42, muli sa ikalawang pagkakataon, umalis siya at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung hindi maaaring lumampas ito, malibang inumin ko ito, ang iyong kalooban ang siyang mangyari. Ipinapakita po dito na nagsasuffer ang Panginoong Hesukristo. At dito po ay hindi po ito distrust sa mga pangako ng Panginoon. Bilang totoong tao, in the days of His flesh, mayroon siyang true human emotion. Remember that Christ is an omniscient God. He knew kung ano na yung mangyayari. Diba, omniscient siya. Alam niya yung past, present, future. And yet, siya rin ay masipag sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Alam niya, binasa niya yung Isaiah 53, na alam niya siya yung fulfillment ng Isaiah 53. Subalit sa kabila ng mga ito, hindi simplistic ang kanyang approach. Nirecognize niya na hindi maganda ang kanyang pagdadaanan. Alam niya kung ano yung mangyayari sa kanya. Taliwas po sa mga tao that romanticizing suffering. Makikita natin na nananalangin siya. Gusto niyang iwasan yung suffering. Instead na ma-receive ko yung suffering, nananalangin siya na alisin yung suffering.
Ito ay pananalangin ng pagtitiwala dahil, sabi nung ating text, dininig siya ng Diyos because of His reverence. And on the cross, Jesus cried out, Matthew 26:46, my God, why have you forsaken me? Ilay lema sabaktani, meaning, my God, why have you forsaken me? Ibig sabihin, naranasan niya na kinalimutan daw siya ng Diyos. Ito pong text na to ay fulfillment ng Messianic Psalm sa Psalm 22. Kaya medyo delikado po itong text dahil pwede nating isipin, ibig sabihin, nung time nung cross na nung siya ay sumigaw, my God, why have you forsaken me? Ay kinilimutan talaga siya ng Ama. Nawala ba talaga ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya? Kasi yun yung sinabi ni Christ, why have you forsaken me? Kapag ganun po yung paniniwala natin na there was a time na tumalikod yung Father sa Kanyang Son, is heretical po. Pag ganun yung view natin, there was a time then, Trinitarian love was not. There was a time when the person of the Father did not love the person of the Son. That is to say, God did not love God. God did not love Christ's consummate act of obedience on the cross. Ito yung mga implication kapag in-affirm natin na kinalimutan talaga siya ng Ama. God was not pleased with such obedience to His own will. At yung sinabi ni Christ sa John 8:29, I always do the things that are pleasing to Him are false. Ibig sabihin, if there was a time na tumalikod ang Father sa Kanyang Son, God who loves all creatures loved a frog more than His Son at the time of crucifixion. Kung yung view na pinorsake talaga siya ng Father, kay Mark Jones po ito galing, there was a time na mas mahal ng Diyos yung frog kaysa kay Christ. Pero sabi ni Mark Jones, medyo mahaba yung citation, the Father made Christ so sensible of His place as a condemned criminal that His cries of dereliction arose out of His Father's frowning providence. In this way, the Father allowed His Son to truly feel the horrors all around Him, essentially granting Him a glimpse into hell itself as He hung from the cross. The darkness, the jeering, the sight of His mother and loved ones, the delight of His fellow Jews at His death, the venom of the Roman soldiers, the abandonment of His disciples, and the betrayal of Judas, together they launch and deluge upon His soul. At this time, Jesus experienced in His humanity total isolation and abandonment. So nung sinabi ni Christ na, my God, why have you forsaken me? Hindi nun ibig sabihin na nasira yung relationship ng Father and Son. It was the true human emotions of Christ. Inalaw ng Diyos Ama na maranasan ng Panginoong Hesukristo yung feeling of abandonment, yung horror ng hell. Because in hell, you will suffer alone. Doon sa utter darkness of hell. At yun yung natikman ng Panginoong Hesukristo sa krus. Kaya bilang tao, hindi po ako historian, pero bilang tao, naranasan ng Panginoong Hesukristo ang impyerno sa krus. Pero malinaw po sa ating teksto na hindi po nawala ang pag-ibig ng Ama sa Kanya. Dahil sabi doon, He was heard. Nanalangin ang Panginoong Hesukristo, but He was heard.
Jesus did not pray in order to be saved from dying. He prayed in order to save out of death through the resurrection. Jesus' prayer to be saved from death was a prayer to be raised from the grave. Hindi po nananalangin ang Panginoong Jesucristo na wag siyang mamatay. Ang panalangin niya is ma-resurrect siya. Hindi siya kainin ng power ng death. Kaya ang point na pwede po nating makita dito, the priesthood of Jesus Christ is perfect. For even in the face of death, He never lost His trust in God. He did not sin, and His prayer was heard and accepted by the Father. Imagine niyo po yung suffering ng Panginoong Hesukristo. Naramdaman niya yung impyerno, pero nanatili ang pagtitiwala niya sa kanyang Ama. The Father fulfilled this prayer, although that the Lord Jesus would die, His body did not experience decay. Sabi po sa Acts 13:35, again, another messianic psalm, sabi ng Acts 13:35, therefore, He says also in another psalm, you will not let your Holy One see corruption. So yung prayer ng Panginoong Jesucristo, hindi yung prayer na wag siyang mamatay, kundi yung prayer ng psalm, you will not let your Holy One see corruption. Ibig sabihin, lahat ng mga messianic psalm, ang sinasabi dito ng author, tinupad ng Ama ang panalangin ni Kristo dahil siya ay muling nabuhay. Hindi niya naranasan on the third day, siya ay nag-resurrected. At hindi niya mararanasan yung corruption of the flesh. Ito po yung napakalaking pagkakaiba ni Adan bilang pari. Si Adam ay priest din in the Garden of Eden. Hindi niya napangalagaan ang kanyang asawa na si Eve. At habang tinutukso ng si Eva, wala siyang ginawa. Hindi niya pinotektahan yung kanyang asawa. In fact, magkatabi po sila kasi inabutan. Nakiisa pa. Adan sa kasalanan ng kanyang asawa. Samantalang ang ating Panginoong Jesucristo, sa unang temptation niya sa wilderness, siya ay naging mabuting asawa sa kanyang iglesia. Siya ay nanindigan sa salita ng Diyos. Sa kabila ng kanyang mga suffering, ano pong sabi sa Luke 22:44, sa kanyang matinding paghihirap ay nanalangin siya ng higit na taimtim at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na tumutulo sa lupa. Siya ay nananalangin para sa atin at hindi lamang para sa kanyang sarili. Doon sa krus ng Kalbaryo, ginapi niya ang kamatayan, ang demonyo, at ang kasalanan. At dahil po sa ginawa ng Panginoong Hesukristo, ang sabi po sa verse 9 ng ating text, and having been made perfect, He became to all those who obey Him the source of eternal salvation. Si Christ po, yung source of our eternal salvation because of His perfect priesthood, eternal priesthood. Siya yung foundation, siya yung ground ng ating salvation and perseverance. Hindi na naging mabuting federal head si Adan. At ang mga priest, mga king, hindi old covenant, paulit-ulit silang nagkakasala. Pero ang ating Panginoong Hesukristo, nanatili siyang matapat sa kanyang Ama para ma-procure yung ating kaligtasan. Kaya ang hamon po sa atin dito,
let us show that we have truly received the grace of salvation through our obedience. Yung pwede po natin maging response sa great salvation na ito na procure ng Panginoong Hesukristo ay ang pagsunod sa Kanya ng mayroong pag-ibig at kagalakan. The author is saying here that instead of turning away, we ought to continually follow Christ. At alam niyo po ba ang malaking pagkakaiba ng hypocrites and true Christian? Both the hypocrites and true Christians ay pwedeng mag-partake ng same sacrament, pwedeng makapakinig ng parehas na Word of God, pwede silang manalangin na magkasama, kaya ng hypocrites gawin kung ano yung kayang gawin ng isang true believer. At ito rin po, kaya rin ng believer na makomit kung ano yung kayang makomit na kasalanan ng mga hypocrites. Pero yung great divide between the hypocrites and the true believers is repentance. Following Christ means continually repenting of our sins. Kailan kayo huling nagrepent in your daily sin? Kaya po, napakahalaga po ng ginagawa nating practice ng corporate confession of sin. You recognize kapag binabasa nyo yung moral law of God, alam nyo na hindi nyo yung nagawa. At yun po yung malaking pagkakaiba ng mga true believer sa mga hypocrites. Repentance. Kaya ipakita po natin ang appreciation natin sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. It is obedience whether you are at work, at home. Dapat ang pagsunod natin ay makita sa lahat ng aspeto po ng ating buhay. Kagaya ng Panginoong Hesukristo, He sanctified lahat ng parte ng kanyang buhay so that we can sanctify din lahat ng parte ng ating buhay. Ang pagpapabanal sa loob ng iglesia, ang pagpapabanal sa loob ng tahanan, at ang pagpapabanal sa anumang uri ng ating vocation. Kaya dahil si Kristo ang ating itinalaga at perpektong pari, He is the source of our salvation. Si Christ rin ang nagpapanatili ng ating kaligtasan sa pamamagitan ng binasa kanina sa Hebrews 4, ongoing intercession of Christ. Alam niyo ba, while ang justification is absolute, immutable, objective, nangyari na, pero alam niyo ba, because of Christ's intercession, yung justification na absolute ay laging ginagawang fresh. Napakaganda po nung sinabi ni John Calvin na every time daw nagsisin, nagkakasala ang isang true believer. Ang sabi ni John Calvin, kapag nagkakasala ang true believer, ang ginagawa ng Panginoong Hesukristo, ipinapakita niya sa Father yung mark ng cross. Na binayaran ko na ang kasalanan ng mga ito. Hindi nun ibig sabihin na nagbabago yung Diyos, pero ang ganda ng point na yun yung ground ng ating salvation. Hindi lang yung cross event, kundi yung ongoing intercession of Christ. Kaya ka-araw-araw nakakatanggap ng biyaya ng Panginoon instead of hell dahil tinutupad ng Father yung prayer ng Panginoong Hesukristo para sa iyo. Kaya nung nananalangin po ang Panginoong Hesukristo sa Gethsemane, hindi lang po yung mga disciples ang pinapanalangin niya. Alam niya po lahat ng pangalan ng kanyang mga pinili. Hindi po abstract nung si Christ ay nasa cross na parang generic na elect people. Alam niya lahat kung sino-sino yon. At tayo yung nasa mind ng Panginoong Hesukristo. Kaya ganun na lang kabigat yung naranasan niya, napasabi siya na, my God, why have you forsaken me? Dahil dala-dala ni Christ lahat ng kasalanan niyo at lahat ng kasalanan ng mga true believers.
Kaya si Kristo rin ang katiyakan ng ating kaligtasan. Maganda po yung sinabi ng hymn at dito po ako magtatapos. Nothing in my hands I bring, simply to thy cross I cling. Naked come to thee for dress, helpless look to thee for grace. Foul I to the fountain fly, wash me, Savior, or I die. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa reminder ng superiority, ng priesthood ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat po, O Diyos, na nirefresh niyo po kami sa beauty ng gospel, na ang kabayaran, hindi po libre ang salvation, ito po ay binayaran ng aming eternal God, ang aming Panginoong Hesukristo. Truly God and truly man. Salamat po, Panginoon, na while mayroong mga doubts and fears because of our remaining sins, unmortified sins, because of our sufferings, salamat po sa reminder na wala nang sino pang magkokondena sa amin. It is God who justify. Salamat po, Panginoon, sa mga reminders na ito. At kayo po ang mag-apply nito sa anumang mga vocations namin, sa aming family, sa aming work, sa aming mga ministries. Makita po namin na tinatanggap niyo po yung aming mga service because of Christ's perfect righteousness. Kayo lamang po ang mag-glorify sa inyo pong mga salita. In the name of Jesus, Amen.